Na-upset nga po ng Golden State Warriors ang number 1 seed na OKC Thunder 116-109 kanina. Kahit man maaga silang natambakan sa umpisa at napabayaan nila si Shai Gilgeous-Alexander na kumuha ng 52 big points, ay nanalo pa rin sila salamat sa ipinakitang team effort sa pagtatala ng 5 player ng double-digit points na pinangunahan ni Andrew Wiggins na merong 27 points. Gumawa rin naman dito si Stephen Curry ng 21 points kasama ng ilang mga crucial 3-pointer para maselyuhan ang panalo, kasama si Kevon Looney na nag-step up ng 18 points off the bench. Pero sa kabila ng pagkapanalong ito, nakapako pa rin naman nga sila sa ika-11 pwesto na meron lamang maliit na tsansa na mag-compete sa play-in tournament. Kaya hindi pa rin naman sinasarado ng front office ang posibilidad na gumawa ng trade bago ang deadline. In fact, base nga po sa isang insider, kahit man maganda ang performance ni Andrew Wiggins sa mga nakalipas na laro, sa pagtulong niya kay Stephen Curry, ginawa pa rin naman nga itong available ni Mike Dunleavy sa market. Dahil nga sa kanyang mataas na trade value, posible nga pong magamit nila siya para makuha either si Zach LaVine mula sa Chicago Bulls o di kaya si Jimmy Butler ng Miami Heat. Samantala, lingid nga sa inyong kaalaman, diretso na naman sila ngayon sa lugar ng Washington, ang Los Angeles Lakers, para kalabanin ng Wizards na nahihirapan rin naman nga pong manalo. At bago pa magsimula, inanunsyo na probable dito si Rui Hachimura, nakalista bilang questionable si Dorian Finney-Smith, LeBron James at Gabe Vincent. Hindi rin naman dito maglalaro sina Anthony Davis, Hood Schifino at Christian Wood. At kahit man nakafocus ang buong Lakers sa paggawa ng game plan paano manalo, hindi pa rin naman nakakalimutan ni Rob Pelinka gumawa ng pagbabago. Dalawang klaseng trade na nga po ang binabalaka nilang gawin ngayon. Una dito ay ang lumabas na balitang pagkuha nila kay Miles Turner mula sa Indiana Pacers gamit si Rui Hachimura at ilang mga draft compensation. Nagkaroon na rin naman sila dito ng advance negotiation sa Pacers, kaya isa talaga ito sa mga dapat abangan. Bukod dyan, kinausap pa rin naman ng Lakers ang Utah Jazz patungkol kay Colin Sexton na plano nga po nilang ilagay sa naiwang trabaho ni D'Angelo Russell sa lineup. Sa ngayon, inoffer na ni Pelinka sa Jazz si Gabe Vincent at multiple second round pick na pagdidiskusyonan pa rin naman ang magkabilang kupunan. Pero sa ngayon, gagawin talaga ng Lakers ang lahat ng makakaya upang ma-pull off ang dalawang klaseng trade na ito sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, balik na sa winning column ang Los Angeles Clippers matapos nilang patumbahin ang San Antonio Spurs 128-116. At dahil sa nasaksihan ng buong NBA kung gaano kalakas ang lineup na pinangunahan ni Kawhi Leonard na merong 27 points, James Harden 21 points, 11 assists at higit sa lahat si Norman Powell na merong 27 points, silang tatlo ang pinakabagong Big 3 ng Clippers matapos umalis si Paul George. Kaya ito rin naman ang mismong rason bakit hindi nahihirapan ang team na manalo sa pagkakaroon ng record na 7 wins, 3 losses sa last 10 games. Hindi rin naman sila nagkakaproblema sa opensa, lalo pat malaki ang inimprove ni Norman Powell sa kanyang plays, kaya tuluyan na nga itong napantayan ng naiwang trabaho ni Paul George. Kumpara last season, nabawasan ang problema ngayon ni Kawhi. Syempre na kailangan nilang bantayan ang katawan, kaya kapag nagpatuloy pa ito, hindi malabo na mas maging competitive sila kumpara ng nasa kanila si Paul George.